Salamat po, kapatid na Marisa, sa binahagi mo na tunay nga na nakapagdulot ng higit lalim ng pananampalataya sa banal na Espiritu upang lalo nating isabuhay at upang makamta natin kung ano ang nakamta ng ating kapatid ay makamtan din natin sa dakong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, isa pong Taiwanese ang magbabahagi, subalit hindi po siya makakapagsalita ng Tagalog o English, kundi Taiwanese lang. Ngayon po, ako na lang daw po ang magbabahagi para sa kanya. Sophia, come here. Itong bata po na to, napunta sa dakong ito, 6 years old. 6 years old siya na may sakit siyang psoriasis. Ang buo po niyang katawan ay punong-puno ng sugat. Sa bansang Taiwan po, napakarami na pong doktor at hospital na gumamot sa kanya, subalit hindi niya nakamta ng kagalingan sa kanyang karamdaman sapagkat ang sakit pong psoriasis ay chronic disease na talagang hindi mapapagaling ng siyensya, maliban lang ang Diyos na lumikha ang makapagpapagaling. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At dahil nga po ang kanyang lola o ang grandma niya ay naglilingkod sa dakong ito, sa pamamagitan ng kanyang magulang, nagkaroon sila ng koneksyon na idinaig niya ang problema ng kanyang anak sa kanyang nanay na mayroon ngang dinaramdam na karamdaman na psoriasis na hindi mapagaling sa bansang Taiwan. Ikinonsulta po ito ng kanyang lola sa ating mahal na Apo Kunching kung ano ba ang marapat gawin upang makamtan niya ang kagalingan sapagkat hindi po siya makalabas ng bahay sapagkat punong-puno siya ng wounds, ng sugat ang buo niyang katawan. Hindi siya makapagdamit sapagkat gumagasgas ang sugat sa kanyang mga dress. Ngayon po, nung dumulog po ang kanyang lola sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sabi niya, papuntahin mo siya dito sa Pilipinas. Ang sabi po ng kanyang lola, sinabi po iyon sa kanyang anak, subalit ang sabi po ng kanyang anak ay paano magaganap yon sapagkat hindi ko po alam kung sa passport ay wala pa o kung paano. Subalit, ang salita nga po ng ating Panginoon ay buhay. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Sapagkat tinuran po ng banal na Espiritu, September po yata yon, ang kinin mo makakauwi kayo dito. Subalit ang kanyang magulang, siyempre po hindi natin maialis pag bago-bago pa lang nagsusuri pa, andun pa po yung medyo ups and down kung magaganap yun sapagkat para sa tao nga po ay imposible, subalit sa Panginoon walang imposible. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At dahil nga po buhay ang salita ng ating Panginoon, kung ano ang itinuran niyang salita sa sinabing September, naganap po, nakauwi po sila ng bansang Pilipinas ng September po iyon. 6 years old po siya noon, ngayon po 13 years old na, sa pamamagitan po ng mga herbal medicine na ipinambanyo sa kanya at pinapahid sa kanyang buong katawan, eto po siya, makinis na ang balat ng batang ito. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At dahil po dito, naantig ang puso't at damdamin ng kanyang magulang kung paano niya maibabalik ang ibinigay sa kanyang kagalakan ng ating Panginoon, kung paano niya masusuklian ang pagmamahal ng Panginoon na pinadama sa kanila. Doon nga po, ipinaisip sa kanya na magbukas ng website sa internet upang ma-live tong gawain nato. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, dahil sa natutunan niya sa dakong ito na isinasabuhay niya kung anong aral na kanyang natutunan, ngayon po, tinatamasa po niya at ng kanyang buong pamilya ang kagalingan, higit lalo ang kagalingang spiritual, pati ang mga physical. Tingnan niyo po, dati po noon, hindi siya makapasok sa school, subalit ngayon, 13 years old na po siya. Ibig sabihin po, 7 taon na siyang pinagaling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, tuwing may time sila para umuwi dito sa Pilipinas, umuwi po silang pamilya upang makadalaw sa dakong banal na lugar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, kung mayroon tayong pananalig, pagtitiwala, walang imposible na magiging posible sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po pag sinabi ng doktor, you are dying, sabihin mo po, I'm not dying because God is wonderful to me. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Thank you, Sophia. At ngayon naman po, tatawag ako ng isang magbabahagi sapagkat wala pa po ang ating mahal na Apo Kunching. Sino po ba ang gustong mag-volunteer sa mga tagasunod upang ipahayag kung ano nga ba ang natutunan niya, isinasabuhay niyang sa dakong ito ay kanyang nakamtan?
pwede pong mag-volunteer. Ito po, palakpakan po natin ang isang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po. Matagal-tagal na rin ako nakapagbahagi, ngayon lang po. Ah, Narinig ko po kanina yung sinasabi na may mga kahilingan tayo na hindi agad-agad ay binibigay. Pero meron tayong kahilingan na pag tayo ay dumulog sa Ama, meron siya kaagad, makikita mo kaagad na meron siyang reaction. Kasi nga po, nung naidulog ko na po to sa mahal na apo, yung pong kasing asawa ng pinsang ko, pagkabat yung pinsang ko, namatay na rin. So, yung kanyang asawa naman ang nagkasakit, nabaril po siya. So, mga 6 na buwan siyang nakahiga. Mga bata lang ho ang nag-aalaga. Talagang, kung titingnan niyo yung itsura niya, sabi nga ho nung mga bata, yung bang may sugat-sugat na siya, sabi nga, may amoy na, may uod pang araw, ganon. So, naawa naman ako sa mga bata. Nung kung ako yung nagsimba nung first Friday sa Pulong Gubat, ang sabi po nung pare, yumuko kayo at isipin nyo kung sino ang tao na mas nangangailangan ng panalangin. So, naalala ko po yung asawa ng pinsang ko, idinulog ko po yun sa mahal na senyor na bagamat siya masasabing na isa siguro sa alibughang anak, ganun no, masasabi nga na hindi naging mabuting anak, kapatid o responsableng asawa at ama. Bagamat siya man ho kako'y nagkasala, pero idinudulog po siya na kaawan siya at kahabagan. Sabi nga, anumang kasalanan ng tao, ang Panginoon naman mapagpatawad. Para na lang ho sa mga anak na talagang nahihirapan na rin mag-alaga. Ina naman na may edad na rin, na talagang kahabag-habag. Bagamat hindi ko ho nakita at naririnig ko lang. Tapos po, nung first Friday na yung mga week din po na yun, siguro mga lumipas lang ng mga ilang araw, namatay na po siya. Sabi ko, salamat naman sa Diyos. Talagang sabi nga, pag daw ho ang dumulog bukal sa puso at hinihiling, talagang sasagutin agad ng Panginoon. Kaya tuwan-tuwa po ako noon na sabi ko, talaga namang God is good. Kasi kung tutusin, may personal din akong hinihiling. Pero siya talaga yung pumasok sa isip ko dahil yung akin namang kahiling, sabi nga na yung ang Panginoon naman, alam naman niya kung ano ang kailangan mo at ano ang gusto mo. So, ang inisip ko ho, yung pinsang ko na yon. Kaya salamat po sa Diyos kasi nasa tahanan na siya ng Panginoon. Tapos nga ho, nung last week, kasi po naibahagi ko na ho to noon, nung nga po yung asawa ko po may sakit po sa loob ng tiyan. Bagamat hindi ko maintindihan kung anong sakit kasi salitang Hapon. Basta ang alam ko lang ho, meron siyang nasa loob ng tiyan niya na nung tiningnan ng doktor yung sa camera, meron kung anong laman na hindi naman ho. Nung po, dinulog ko sa Panginoon na wag naman siyang cancer. Kasi syempre ho, mahirap pag sinabing cancer. Doon po sa simbahan namin sa Baliwag, yung Jesus Christ na nasa gitna ng altar, talaga pong dinulog ko po siya sa Panginoon na kasi po kung ako yung magsimba, lagi nasa harapan. Na pagdulog ko po doon, talaga hiniling ko na kaawan at kahabagan yung aking kabiyak ng puso na wag naman ganun na maging sakit niya kasi bata pa yung anak ko. Kung tutusin no, siguro ala pa 1 taon yung anak ko, pero ngayon 14 na yung anak ko. Nung time ho na yun, nung pagdulog ko po sa Panginoon na nakayuko ako, angat po ng ulo ko, kitang-kita ko po si Jesus Christ. Kung paano po siya nakahilig na gano'n, para pong ganyan, na talagang gumalaw po yung ulo niya, tapos bumalik po ulit sa dati. Kung tutusin, matagal-tagal din po yan. Talaga pong naluha na ho ako noon. Nasabi ko, talagang God is good kasi kumbaga ho, yun yung panalangin na kagad may kasagutan. Nung akong nagpa-check up ang asawa ko, sabi nga, hindi naman cancer, so nakuha naman ho sa gamot. Sumunod naman hong pagkakataon, na dengue naman po, yung kasagsagan ng dengue nung panahon pa no. Kumbaga yung dengue ho, hindi pa alam kung paano gagamitin. Siya daw ang kauna-unahang Hapon na dengue. So, nung umuwi siya ng Japan, hindi alam po paano gagamutin. So, idinulog ko na naman po sa Panginoon, doon po sa may simbahan sa amin sa Baliwag.
sa pagsusumamo ko, sabi nga po, pag ikaw'y dudulog at talagang wala ang puso mo, focus ka lang sa kanya, sa kung anong hinihiling mo, nung time mo na yon, sa pagdulog ko po, na ang nakita ko naman po no, kung paano po gumalaw yung kamay ni Jesus Christ na gumano, tapi yung paa niya. Sabi ko, naniwala na ako na walang masamang mangyayari sa asawa ko, naggagaling siya. Salamat sa Diyos at gumaling din po siya. Ngayon na naman po, God is good. Ngayon na naman po, meron na naman siya yung sa tiyan na naman niya. Si kapatid na Peli, hello, si mami kung tawagin ko siya, lagi kami magka-chat, na idulog ko nga sa kanya, sabi niya, painin mo ng 9 na araw na gatas bago matulog. Matigas ho ang ulo ng asawa. Kumbaga po, ako na lang gumagawa sa sarili ko. At naniniwala naman ho ako, sabi nga ng mahal na apo, na yung tuwing pinainom niya ako ng tubig, ito'y hindi para sa'yo, para sa kabiyak ng puso mo. Ang kinin mo na dumali sa puso mo at dumali sa puso niya na maging kagalingan niya. Sa totoo lang ho, ang asawa ko nga ho, diabetic yun. Pero naniniwala naman ho ako na sa tuwing ginagawa ko ho yun bago matulog at pagkagising ko, pagamat hindi nga siya gumagawa, naniniwala ho ako na dumadaloy na ho sa puso ng asawa ko yon. Kaya naman ho, kahit ho yun talagang workaholic, masasabi ko po na siya laging pinalalakas at pinagagaling ng Panginoon. Lagi ko nga pong hiniling sa Diyos na bigyan pa siya ng kalakasan, pahiramin ng buhay, oras at panahon para makasama naman kami ng anak niya. Kasi nga ho, sa tagal namin mag-asawa, maiksi ang panahon na pinagsasama namin. Pero sabi nga ni kapatid na Peli, may takda-takdang panahon yung bawat kahiling natin. At naniniwala naman po ako kasi siyempre po ang hiling ko para sa future. Hindi katulad sa karamdaman. Yun nga po yung sabi nga, kaya wag yung mga may sakit, huwag kayong malulungkot, may takdang oras na hindi nyo namamalayan na kayo pinagagaling ng Panginoon. Alam nyo po, nung ako'y pumunta rito, tutusin po, wala naman akong, ang sakit ko ho, nung sa panganganak, yung balakang ko, hindi ako makatayo na, makaupo ng matagal, kailangan humiga ako. Bagamat nung pumunta po ako rito, hindi ko naman ho yung pinagagamot. Pero basta ako pumupunta lang, pero hanggang napansin ko ho, yung mga iniinda kong sakit sa balakang, sa panganganak ko na ata nang galing yun, kusang nawala po. Kaya nga po natutuwa po ako dahil merong ganitong isang gawain. Kaya nga lang ho, kung minsan, bakit ho ba yung kasabihan yung malapit, nalalayo? Yung malayo, nalalapit. Kasi po nung ako nagsimba po sa Pulong Gubat, kung yung matanda akong katabi ko doon, sa ilang taong kong pagsisimba ron, lagi kong nakakatabi. So narinig ko sila nag-uusap, tapos ngayon sabi sa diabetes, gano'n. Sabi ko, yung nanay ko rin may ganyan. Kaya lang hindi ko na ako pinagagamot sa doktor. Kasi sa 8 taon niyang pinagamot ko siya, diabetes lang ang naging sakit niya. Habang tumatagal, meron ng sa bato, sa atay. Habang tumatagal, dumadami yung sakit. So, hindi ko na pinagagamot. Saan mo pinagagamot? Doon ko kay Apo Conchindang, pupunta kami doon. Ay, amen. Ang sagot po nung matanda, nagpunta naman ako doon minsan. Ayoko, hindi. Tumalikod na po ako noon kasi mukhang hindi maganda sasabihin. Siyempre, baka ako, nasa simbahan ako, medyo tumaas ang kilay ko. Hindi na po ako kumibo. Ngayon po sabi ko, bakit ho ba minsan yung kabanalan mo, ba't ho ba nachichismis yun? Ano ho? Kasi ho ako, sa totoo lang ho, kung tutusin ang buhay ko sa loob ng pamamahay lang. Mag-asikaso ng anak, maglinis ng bahay, yan po ang buhay ko. Tapos pumunta rito, 1 beses sa linggo, at magsimba kasama ng anak ko. Pero nandun pa rin ho yung sinichismis ka. Nandyan yung, sabi ko nga minsan ng tao, hindi mo maintindihan. Kung ako'y gagawa ng masama, sasabihin, kawawa naman yung asawa, naghahanap buhay kung saan ako pumupunta. Narinig i-chismis ka, wala daw ako ginawa, kundi maglinis ng bahay. Ano ba gagawin ko sa bahay? Di maglinis, di ba? Kung di naman ako maglilinis, sasabihin, walang kwentang babae, ganon. Nandyan yung, ba't ba punta kay Apo yun? Ano ba napapala doon? Apo ng Apo, amen. Sa palagay nyo ba, kung wala akong napapala, ano ba gagawin ko dito? Di ba? Yung pong nasa Pulong Gubat, sa tagal ko pong nagsisimba ron, kung bago ka pupunta lang doon, iisipin nyo, parang tapos na misa. Kasi may mga tao, may mga bitbit na pinamiling mga sibu-sibuyas,
Kumbaga, hindi pa ho tapos ang misa, umuwi na sila. Sabi po nung pare, magkakaroon daw ho ng census doon. Kasi pinataas po yung mga taga-Pulong Gubat. Siguro wala pa ho mga 20. Kumbaga ho, dumadayo yung mga taga roon. Kung tutuusin ho, yung pong Santuron, masasabi ko pong isang mahiwaga rin. Kasi one time po, yung asawa ko, alas 11 ng gabi, tumawag, tumataas daw ang sugar niya, mga 4 plus ho ata, 400 plus. Siyempre ho, natutulog na ho ako, nawala ang antok ko. So ngayon po, pagtapos namin mag-usap, idinulog ko po sa Panginoon, kasi po sa bahay na, meron akong may altar ako doon sa isang kwarto. Andun yung mahal na Divine Mercy. Idinulog ko po doon. Alam niyo ho, nung pagkatapos ko dumulog, paghiga ko ho, hindi po ako natutulog ng agad tulog. Nandiyan yung kalahating oras pa ako nagmumuni-muni. Paghiga ko po, bigla ko pong napaginipan siya na yung poong Santuron, pero wala ho ako sa bahay ng ganun santo. Na nakita ko po na, sabi ko daw po, gagaling po ba yung asawa ko? Gumalaw siya at sumagot, oo naman. Malakas ka sa akin amen. Akala ko nga hindi ka dudulog sa akin. Sabi pong ganun. Kaya sabi ko sa nanay ko, tsaka sa anak ko, kanina pa ba ako tulog? Hindi, kahiga mo lang. Kinuwento ko ngayon sa nanay ko. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Yun po yung sinasabing kahilingan na agad-agad may sagot. Huwag lang ho tayong maiinip do sa mga may karamdaman kasi hindi naman ho magic. Kasi nga po, minsan nga ako nagtatanong, ano daw ba yung apo? Ganun po. Ano daw ho ba si Apo? Kunching, sa totoo lang ho, akala ko yung Apo lalaki. Sorry. Hindi, yung gumaganap akala ko yung lalaki. Hindi, kumbaga po, talagang alam niyo po bang, nung humahayo pa ho yung Divine Mercy, talaga pong sabi nga, pagtakda mo ng makararating ka. Tapos po, nung pumunta po yan sa Concepcion, sa may court ng Concepcion sa subdivision ng Baliwag. Kung tutusin ho, malapit lang yung bahay namin doon. Naririnig ko lang po yung may nagsasalita. Pero hindi ho ako nakarating. Taon pa bago ako makarating dito. Kasi nung po siguro natakda na ako makarating sa lugar na to. Kaya salamat po at may ganitong gawain na pang-araw-araw natin, sa pamumuhay natin magagamit. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nagbahagi at tunay po na kinapulutan ng aral ng bawat isa, naway magsilbing kalakasan ng